Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po si Pastor Julio Amurao at sama-sama po tayong mag-aral at saliksikin ang kabutihan ng Diyos. Sadyang pinagpala tayo ng Panginoon sa araw na ito. Makakasama natin si Pastor Danny Conejos upang bigyang linaw ang mga paksa sa araw na ito. Pastor, pagbati po mula sa inyo. Magandang araw din sa iyo, Pastor July, at saka magandang araw din sa ating mga butihing manunood. Ako po'y umaasa na subaybayan po ninyo ang palatuntunan ito. Magsasama-sama po tayo buong isang oras para sa ating programang Let God Be God. Ito po ang ating unang pagtalakay. Ito po ay serye at ngayon po ay ating tatalakayin ang may kinalaman sa salita ng Panginoong Diyos. Sapagkat alam niyo, Pastor Conejos, napakarami ng mga issue na dapat nating talagang alamin at talagang isettle tungkol sa banal na salita ng Panginoong Diyos o yung tinatawag na Biblia. Ang mga nagiging katanungan ay, ano nga ba ang pinagmulan nito? Ito ba mula sa Panginoong Diyos? Ano ang bahagi ng tao? At ano ang otoridad, kapangyarihan nito? Alam natin na ang Biblia ngayon ay ating hawak ay mayroong 66 na mga aklat. Paano ito nailagay dito sa tinatawag na banal na kasulatan? Ito ang mahalagang issue at mga tanong na ating aalamin. At alam natin, kailangan natin ang tulong ng Diyos upang malaman ang katotohanan at kasagutan sa bagay na ito. Kaya tayo mananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tulungan po ninyo kami. Kailangan namin po ang gabay ng inyong banal na Espiritu upang lubos naming maibahagi at maunawaan ang tungkol nga po sa inyong banal na kasulatan, ang tinatawag na Biblia. Patnubayan at tulungan nyo kami upang ito ay aming maibahagi at maunawaan ng amin pong manunood. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito po, Pastor July, itong Biblia, sa sinabi mo kanina, maraming mga katanungan. Maraming mga tao na naguguluhan. Paano ba talaga unawain at paano ba talaga tanggapin ang aklat na ito? Na tinatawag natin na banal na aklat. Hindi katulad ng isang ordinaryong aklat. Banal na aklat. Kaya sa pag-aaral po natin ngayon, Pastor July, matunghayan po natin at malaman ang sumusunod na mga salita sa English. Yung tinatawag na revelation, Revelation. inspiration. Okay. Yun Revelation ay and inspiration. An inspiration. Kasi itong Biblia, ito ay salita ng Panginoon. Tayo po ay tinatanggap po natin na itong banal na kasulatan is the Word of God. Mayroon kasing ibang mga tao na nag-aaral din sa Biblia, Pastor July, na sabi nila, the Bible contains the Word of God. The Bible contains the Word of God. Ibig sabihin, mayroon lang kalakip dyan na salita ng Panginoon. Hindi lahat. Hindi lahat. Pero tayo, ang ginamit natin, the Bible is the Word of God. Absolute. Buo. Absolute, buo. May kaibahan, hindi ba? May pagkakaiba. Kaya, isa din, ang Panginoon, hindi natin makilala sa pamamagitan ng ating sariling pananaliksik. Tayo'y nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nagpakilala ng kanyang sarili sa atin. At ang pagpapakilala na yan ay masumpungan natin dito sa aklat na ito. Sa ngayon, ang aklat na ito ay isang tinatawag sa English na literature. Ibig sabihin, naisulat na. Naisulat na. Ang tanong, paano ba natin malaman yung una mong tinanong kanina kung saan ito nanggaling? Hindi tayo pwedeng pupunta sa mga tao na nagsusulat tungkol sa Biblia. Ang puntahan natin mismo ang Biblia. Ano ba ang testimonya ng Biblia, ng banal na aklat, tungkol sa kanyang sarili? Kaya sa
araw na ito, Pastor July, tingnan po natin ang dalawang talata, yung nasa ikalawang Timoteo, Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, at saka ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20 at saka 21. Pero bago po natin puntahan yon, tingnan po natin unahin po natin na basahin yung ikalawang Pedro Ikalawang Pedro. 1, versikulo 16. Yun ay Okay. magiging foundation Pundasyon na ng foundational na ang susunod na babasahin natin, mawala sa ating isip na baka invento lang ito ng mga tao. Anong sinabi diyan, Pastor Julio? sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Kristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Iyon ay sinabi ni Apostol Pedro na yung sinulat ho nila ay hindi invention o katha ng kanilang kaisipan. Aha. Tulad sa iyo ngayon, maraming tayong nababasa. Yeah. Pwede tayong susulat. Yeah, Di ba? Pero dito sabi ni Apostol Pedro, ang nasa loob ng aklat na ito ay naisulat dahil sila po ay mga saksi, Mhm. eye witnesses. Sila po'y nakakita, Nakakita. nakasama ng ating Panginoong Panginoong Hesus. Kasi doon yun papasok, Pastor July, na mayroong dalawang uri na revelation. Dalawang uri ng revelation o Na pagpapahayag. pagpapahayag. Ang una, tinatawag na general. 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 Ano ba itong, saan ba natin matagpuan yung general na pagpapahayag ng Panginoon? Pangkabuang pagpapahayag. Pangkabuhan, yung nature, Nature. yung kalikasan. Yung tinatawag nating kalikasan. Kalikasan, nagpapahayag yan ng Panginoon. Kung ang ating, hindi na siguro natin basahin dito, pero kung gustong makita ng ating mga manunood yung mga talata na nagsasabi Aha. na ang nature ay nagpapahayag na sa pamamagitan ng kalikasan, magkaroon din tayo ng general na kaalaman tungkol sa Panginoon. Mga awit, Aha. Kapitulo 19, Mhm. mga talata 1 hanggang 3. Mhm. So nagpapahayag doon na ang kalikasan ay nagpakilala sa atin kung sino ang Panginoon. Diyos, ang Okay. Panginoon. At saka Roma, Mhm. Kapitulo 1, Mhm. versikulo 20. So, kahit na yung mga tao na hindi pa nakarinig sa ating pangaral, kung sila po'y tumingin sa kalikasan at saka talagang unawain nila ang kalikasan, yun ay sila din posibleng magkaroon ng tsansa na makilala nila ang Panginoon. Mhm. Hindi lang sa kalikasan, kundi yung kasaysayan, history. Mhm. Yun din ay nagpapahayag din na may Panginoon na nag-act on history. Mhm. Pangatlo, yung sa tao, sa likas ng tao. Sa likas ng tao. Hindi ba tayong mga tao kahit na yung mga nakatira doon na sinasabi nila na uncivilized, mayroon din silang kaalaman kung ano yung mabuti at saka masama. Tama at mali. Tama at Mabuti. saka yung mali, alam nila. Mhm. So, general yon. Ngunit sinasabi natin na yung general na revelation na masumpungan sa lahat, nang pumasok ang kasalanan, hindi na yun sapat para magkaroon tayo ng tama na kaalaman na mabigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya lumabas yung tinatawag natin na special revelation. revelation. At ang revelation na yon ay masumpungan sa buhay at ministeryo sa Diyos na nagkatawang tao. So, ang special revelation ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang Biblia, kahit na hindi pa naipanganak ang ating Panginoong Hesus, nagtalakay na sa kanyang buhay Mhm. at sa Panginoon. Kaya mayroong nag-aaral sa Biblia na nagsasabi na ang suhito sa buong Biblia ay ang ating
Panginoong Hesus. Binabanggit po niyo, Pastor, yung salitang revelation. Ano po ba ang kahulugan ng salitang ito at ano ang bagay na ito ano ang kinalaman nito sa pagkakaroon natin ngayon ng banal Ng na Biblia. ng Biblia? Kaya puntahan na natin yung ikalawang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Nais kong ikot yung salita doon, Pastor July, na kinasihan. Kinasihan. Sa English, inspired. Okay? Kinasihan sa English ay inspired. Inspired. Sa Tagalog, kinasihan. Kinasihan. Sa English, inspired. Okay? Nung isinulat, ang salita na yon hindi sa English, sinalin lang yan sa English. Aha. Alam ng lahat na nag-aaral ng orihinal na pagkasulat sa Bagong Tipan ay Salitang Griego at saka Aramaic. Aramaic. So mayroong mga portion na Aramaic. Pero majority yung salitang Griego. Okay. Pero hindi yung Griego ngayon na classical. Aha. Yun ay Griego na tinatawag na koine. Koine. Yung common sa panahon na yon. Yun ang ginagamit na salita Ginagamit ng na mga salita. panahong iyon. Ang salita na yun hindi na ginagamit ngayon. Okay. Kaya hindi na nagbabago ang kahulugan. Kung ano yung naisulat sa Biblia, at saka yung nadiskubrihan nila ng mga grammar at saka mga syntax sa salita na yon, hindi na yan nagbabago. Mhm. Kasi ang salita na yon hindi na ginagamit ngayon. Ngayon, Ang salita doon, Pastor July, Theopneustos, Theopneustos. na ang literal na kahulugan is God-breathed. God breathed. Sa Tagalog, hiningahan. Hiningahan. Na ngayon, pagsalin yung salitang Theopneustos, sinalin sa Latin bago sa Ingles. Aha. Ang lumabas sa Latin is Divina Inspirata. Divina Inspirata. O, Divine Inspiration. Inspiration. Pagdating sa English, tinanggal na yung Divine. Divine, tinawag na inspired. Inspired. Na ngayon, gusto nating unawain, ano bang ibig sabihin ng salitang inspired? Na sa literal na translation, sa original na salita na Theopneustos is God-breathed. Mhm. Yung salita na God-breathed, Pastor July, masumpungan lang sa Biblia 2 beses. 2 beses. 2 beses lang. Una, itong binasa natin Itong ngayon. binasa natin sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan. Pangalawa, sa Lumang Tipan. Pero yung talagang unang pagkabanggit ay sa... Sa Lumang Tipan. Okay. Tingnan ho natin yung Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang tinutukoy doon sa Genesis, Pastor July, paano o saan nagsimula yung buhay ni Adan. Okay. Malinaw na sinasabi na yung buhay natin, katulad din sa buhay na natanggap ni Adan, di ba? Hindi galing sa atin. Ito ay hininga ng Panginoon paloob sa butas ng ating ilong. Sa ilong ni Adan. Sa Anong ilong ni nangyari? Nagkaroon siya nagiging siyang may buhay. Kaluluwang may buhay. Kaluluwang may buhay. Mhm. Na ngayon, kasi sa pag-unawa sa testimonya ng Biblia, kailangan po natin na ikumparar ang sinasabi sa Biblia. Mhm. So itong 2 talata, nagpapahayag lamang. Isa lang ang punto dito, Pastor July. Saan nag-originate Mhm. Yung pinagmulan. ang pinagmulan ng salita ng Diyos? So kung paanong yung hininga na ibinigay kay Adan na siyang naging dahilan upang siya magkaroon ng buhay, nagmula sa Panginoong Diyos, Panginoon. gayon din, Ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ito palang Biblia, yung mga tao na nagsasabi na, mayroong mga tao na napaka-religyoso, nasumpungan nila ang Panginoon. Naramdaman ho nila na nasumpungan nila ang Panginoon sa kanilang sarili. yes. Okay? Alam ko na ang ating mga manunood pag manalangin kayo, mayroong pagkakataon na
para bang talagang ang Panginoon ay nasa inyong harapan. Yung Okay? sinasabing nai-inspired. Na ano, parang nasumpungan mo. Aha. Kaya, nagkaroon ka ng pagkakataon na ikaw ay magpatotoo, hindi ba? Aha. Pero sa production, sa generation, sa banal na Biblia, hindi ganun ang nangyari. Magkaiba yon. Magkaiba. Bagaman yung salitang inspirado o inspired na gagamit natin karaniwan, commonly, magkaiba pala yon kaysa rin sa Magkaiba. talagang sinasabi ng Biblia na inspiration. Ang totoo, Pastor July, nagkaroon talaga ng encounter. Yes? Ang propeta at saka ang Panginoon mayroong encounter. At biyan o dagdag sa encounter na yon ay hininga ng Panginoon ang mga bagay na gusto niyang maisulat at maipahayag sa sangkatauhan. Mhm. So, dito ang talata nito nagpapahayag kung paano nagmula ang Biblia. Mhm. Ito ay nagmula sa Panginoon. Pero hindi natin maipagkait na mayroong ginampanan na papel ang tao. Di ba? Hindi lang ito yung production ng Biblia, hindi lang ito solely divine effort. Mayroon tinatawag dito na divine and human cooperation. So, nandoon ang talagang pinagsamang sabihin natin na bahagi ng Panginoong Diyos at ng tao sa pagkakaloob ng kanyang salita o ng banal na kasulatan. Kaya tingnan natin kung paano natin malinaw ang ginampanan na papel ng Diyos sa ginampanan ng papel ng tao. Mhm. Sa pagtingin sa ikalawang talata na sinabi ko kanina, 21. Unahin natin ang 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Maganda ang pagkasulat, nangaudyukan. Sa Griego, ang salita doon, Pastor July, is perominoy. Pero Minoy. Perominoy. Yung mga nakikinig ngayon na manonood ho natin, yung perominoy, Griego yan. Okay? Sa English, being moved. Being moved. Sa Tagalog, nangaudyukan. 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 Kaya masasabi ho natin na ang tao ay may ginampanang papel. Mhm. Pero hindi siya ang pasimula. Mhm. Ang Diyos ang may pasimula. Kahit na yung pagpahayag niya, pagsulat niya, Aha. hindi rin siya ang pasimula. Siya ay nangaudyukan ng banal na Espiritu. Kaya lumabas dito ng issue dito, na totoo na ang Biblia ay salita ng Panginoon dahil ang tao na nakakita ng revelation. Aha. Kasi ang revelation dumating sa propeta, mayroon ding iba-ibang paraan, Pastor July. Aha. Mayroong sa pamamagitan ng panaginip, Panaginip. mayroong sa pamamagitan ng vision, Mhm. at saka mayroon ding tinatawag na yung nakarinig sila ng buses. Mhm. Yung nakarinig ka Direct ng buses. siyang narinig Direct audible voice. Yung narinig. Tapos, yung theophany. Yung nagpakita ang Panginoon. Aha. Iba-iba yon ang paraan. Kung paano nagpahayag o nagpahayag ang Panginoon doon sa mga propeta. Sa mga propeta. Ngayon, nang nagpahayag ang Panginoon doon, nagbigay ang Panginoon ng kaalaman na hininga doon sa kaisipan ng mga propeta at sa mga apostoles. Mhm. Na ngayon, kailangan yung isulat kasi andoon pa yan eh. Yes. Hindi ba? Yeah. Andoon pa yan. Oo. Kailangan yung isulat. Sa pagsulat, hindi rin sariling kagustuhan ng propeta kung ano yun lang yung words na isulat nila. Mhm. Nandun din ang Nandoon yun. Inudyukan din Nandun sila. ang pagudyok. Nandoon ang pag-udyok. May kalayaan silang manaliksik kung anong tama, angkop na salita na gamitin para ilarawan yung nakita nila. Pero andoon din ang banal na espiritu na nag-udyok sa kanila. Kaya lubos na matatawag na ito ay salita ng Panginoon. Hindi pwede yung sinasabi sa iba na
ito ay kaisipan ng Panginoon na pahayag sa salita ng tao. Iba rin yun. Iba rin yon. Ang nangyari dito, kung tingnan natin yung 2 talata, talaga na ang pinagmulan ng banal na kasulatan ay ang kaisipan ng Panginoon. Hiningahan ang propeta. Isinulat ng propeta, inudyukan ng banal na Espiritu. So, makikita natin dito na all throughout, sa buong Sa proseso, buong proseso. nandoon ang kapangyarihan, nandoon ang gabay, nandoon ang pag-udyok ng banal na Espiritu. Parang sinasabi natin na ang mga propeta ay, kung ang pag-uusapan ay yung pagtanggap ng salita ng Panginoong Diyos, they were not on their own. Laging nandoon ang pag-udyok ng banal na Espiritu. Nandoon. Although, mayroon silang kalayaan na ipahayag. Pero ang pagpahayag na yon, hindi rin sila ang pasiuna. Sila ay dependent sa pag-udyok ng banal na Espiritu. So, dito na natin makita na yung talagang bahagi ng Diyos at ng tao kung paano nagkaroon tayo ng kanyang banal na salita. Nagkaroon lang ng konti na discussion dito, Pastor July. Ng mga Kasi ang discussion dito ito. Hindi kasi detalyado na sinabi sa Biblia ang demarcation sa proseso. Kaya hindi natin lubos maunawaan ang limitasyon ng tao. Although sinabi doon na inudyukan. Kaya sa bagong mga manaliksik ngayon o nag-aaral ng banal na kasulatan, mayroong 2 extreme or tendensiya. Mayroong mga tao na kanilang ipinahayag na ang angkop or ang total na kapangyarihan ng Panginoon, yung sovereignty ng Panginoon over sa tao. Okay. Mayroon ding mga tao na in-emphasize yung papel na ginampanan ng tao. Ng tao naman. Kaya lumabas yung ilang mga teorya ng revelation at saka inspiration. Isa din na teorya yung tinawag na verbal. Verbal inspiration. Verbal Anong ibig sabihin inspiration. itong verbal inspiration? Verbal inspiration, ibig sabihin na ang sinulat sa propeta at saka sa apostoles ay talagang detalyado na lahat ay galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon. Wala talagang papel ang tao doon. Ang papel ng tao, sumulat lang. Nung sumulat siya, wala siyang kailaman kung anong sinulat. Kaya sa ilustrasyon, para na ang tao ay ginamit lang parang panulat. Panulat. Ang sumulat talaga ang Panginoon. Ano ang advantages sa modelo na yan, Pastor July? Ang advantages dyan, mapaihiwatin nila na wala talagang mali ang Biblia. Kasi Panginoon lahat eh. Lahat. Kasi kung may papel ang tao ay may limitasyon. Yeah. Ang pangalawang kaisipan, yung tinatawag nila na ang na-inspired, yung kaisipan lang ng tao. Okay. Yung words, hindi inspired. Hindi inspired. Hindi inspired. Pero tayo, sa ating pagsasabi, na ang proposal natin ngayon, o tinitingnan natin, na mayroong modelo ayon sa Biblia mismo. Na yung pagpapahayag ng Panginoon dumating sa iba-ibang paraan. Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Sa ibig sabihin, yung biblical model ng inspiration o revelation, mayroong mga bahagi ng Biblia na natanggap through verbal. Mayroon ding bahagi na yung thought, di ba? Yung kaisipan. Yung kaisipan. Iba-ibang bahagi. Sa lahat na proseso na yon, nangingibabaw din yung pag-udyok ng banal na Espiritu. So, maliwanag dito na sa lahat ng mga prosesong ito, nangingibabaw at pangunahin ang pag-udyok ng banal na Espiritu. Ngayon, ano ba talaga, what's the authority of the Word of God? Ano ang otoridad, kapangyarihan ng salita ng Diyos o ng tinatawag na Biblia? Kaya ngayon na na-establish natin na ang Biblia ay hindi nagmula sa aking kaisipan o sa kaisipan ng tao. Hindi nagmula sa propeta. Masasabi natin na ang Biblia ay may kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan sa Biblia ito ay kaakibat kung sino ang nagbigay. Kaya ang kapangyarihan ng Biblia, yung sasabihin natin na ang Biblia ay katotohanan.
ang Biblia ay makapangyarihan upang baguhin ang ating buhay. Mhm. Dahil ito ay galing sa Panginoon na siya ang may likha ng buhay. So, ang ibig sabihin, ang kapangyarihan at otoridad ng Biblia ay maaari nating i-determine batay sa kung sino talaga ang pinagmulan. Pinagmulan. Ang pinagmulan nito, hindi sa pagpapaliwanag, hindi sa sariling pagnanais ng tao, kundi nandoon ang Panginoong Diyos. Kasi ngayon, yung mga nag-aaral, yun ang binabatayan natin sa validity or authority sa isang aklat. Mhm. Pag nagbasa ako ng aklat, tingnan ko sino ang author. Okay? Tinitingnan ko, sino bang sumulat sa aklat na ito? Ito ang sumulat sa aklat na ito. Saan ba ito nag-aral? Questionable pala ang tao na ito. So, tapon ko na kaagad ang aklat na yun. Aha. Ang tao ba ito na sumulat ng aklat na ito ay bumasa ba ng maraming aklat? Wala ang bibliography sa likod ng aklat. Hindi yan hindi yan dapat tanggapin. Pastor, sa aking pagkaunawa, sa ating ngayong aklat na, itong Biblia na ito na ating ngayong pinag-aaralan at hawak ngayon, ito'y merong 66 na aklat. Mm. Paano ba ito nabuo na mayroong 66? Ano ba ang Isa yan sa mga isyo na ang solusyon doon, yun ding pag-unawa natin sa revelation at saka sa inspiration. Mhm. Kasi kung naunawaan natin na ang Biblia ay galing sa Panginoon, inspired, ibig sabihin inspired, nagmula sa Panginoon, okay? Tatanggapin natin na ang aklat na ito ay makapangyarihan. Makapangyarihan. Ito ay katotohanan. Ito ay dapat na gawin nating batayan na sukatin natin yung ating pamumuhay. Mhm. Kaya sinasabi natin sa ating paniwala na yung ating pamumuhay, yung ating kagawian, Mhm. ang batayan ay ang Biblia. Ang Dahil ang Biblia. Biblia ay makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Biblia ay nagmula sa ating Panginoong Hesus. Mhm. Nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ito ay katotohanan, ang katotohanan ay ang ating Panginoong Hesus. Yun din ang nature ng banal, Ng banal na na kasulatan. aklat. Na ngayon, ang tanong dyan, paano ba ito na siguro natin na ang lahat ng mga aklat na andito sa banal na aklat na ito ay talagang inspired o hininga ng Panginoon? Ano bang batayan na ginamit nila parang maipasa ito na mapaisali dito? Mhm. Ang proseso na yan tinatawag na canonization. Canonization. Medyo mahirap na unawain na salita na yan. Pero yun na lang talagang pinakamadaling salita dyan na sa pagpaunawa yan, canonization. Canonization. Ito yung ginamit na pamantayan. Pamantayan. Kasi yung term na canon, Pastor July, may Grego yan sa na canon. Ibig sabihin ng canon sa English, measuring rod. Measuring rod. So, ibig sabihin, Panukat. mayroon tayong panukat. Panukat. Di ba Kaya, yung mga karpintero, mayroon silang panukat. panukat. So, kung ibig sabihin yung mga aklat na canonize, ibig sabihin kung ang aklat ay canonize, na isali na dito sa Biblia, ang aklat na yun ay sinukat, Mhm. ayon sa batayan, at napapatunayan na yun ay makapangyarihan o may katotohanan. May katotohanan. Na ngayon, mayroong discussion dyan. Mhm. Sino ba ang may kapangyarihan na magdesisyon na ang aklat na ito ay Siya nga. makatotohanan o inspired? Mayroong dalawang kaisipan dyan na lumabas. Mayroong mga tao na nag-aaral sa Biblia na kanilang pinalaki yung papel na ginampanan ng mga nanampalataya, yung community of believers. Community of believers. So, ang model na ito tinatawag nila na sociological model. Aha. So, ang community, yung mga nanampalataya, sila ang nag-decide, Mhm. sila ang gumawa ng desisyon kung anong mga aklat na tatanggapin nila na ito ay galing sa Panginoon. Mhm. Tinatawag nila na community canon model. Community So, canon ang may model. kapangyarihan na mag-decide ay ang community. Community. Na medyo mahirap yan. Paano kung ang community ay hindi talaga totoo yung pananampalataya nila? Mhm. Hindi ba? Tama. Ibig sabihin, kung ang community ay may kapangyarihan, ang Panginoon pala ay subject sa community. Yeah. Di ba?
Kaya ang ikalawang modelo, Pastor July, yung pinaniniwalaan natin. Yung tinatawag natin na inherent canonicity. Inherent. Inherent. Ibig sabihin, nasa loob mismo ng Biblia. Okay. Ibig sabihin yung pagka-authoritative sa mga aklat dito sa Biblia ay hindi desisyon na hindi boto na ipinahayag ng community. Yun ay katangian mismo sa Biblia. Na masusumpungan sa Biblia. Masusumpungan sa Biblia. Ano yung mga katangian? Ano ba yung katangian dyan? Ang katangian lang dyan na parehas naman yan tinatanggap sa community canon model. Kasi ang community canon model, yung ibig sabihin na ang community ay may kapangyarihan upang ipahayag kung anong mga aklat na dapat paniwalaan. Sabi nila, ang batayan nila sa pag-decide na ito, ang aklat na ito ay kapani-paniwala, apostol ba ang sumulat nito? Propeta ba ang sumulat nito? Saan ba ito galing? Lahat ba ng mga tao sa community tinanggap ito? Yun ang batayan nila. Yung inherent canon model, ibig sabihin ng isinulat pa lang ang Biblia. Hindi pa narinig ng mga tao. Doon pa lang sa lamisa ng propeta, sumulat siya. Ang Biblia na yun, ang sinulat na yun, makapangyarihan na. Makapangyarihan na. Hindi na naghintay na mayroong magsasabi na tanggapin namin yan. Kahit na hindi tanggapin, makapangyarihan yan. Kasi inherent eh. Ibig sabihin, nasa loob mismo. Hindi na ang kapangyarihan ay pinataw ng isang grupo. Na isang grupo. Okay? So, ang nangyari, tayo ay naniniwala na mayroong pagkakataon na ang mga nanampalataya, kinilala nila yung mga propeta na talagang kinasihan ng Panginoon. Kaya talagang kinilala nila ang sinulat sa mga propeta na yun, sa mga apostolis na yun, ay makapangyarihan or may otoridad. May otoridad. Kaya tinatanggap nila yon. Kaya ang role sa community sa process, sa pag-selection, sa pagbuo sa Biblia na mayroon tayo ngayon, hindi imposition of authority, kundi recognition. So the community merely recognize that these are inspired writings. At mayroong mga propeta na sumulat. Pero yung mga sinulat nila, hindi na isama dito. Hindi natin alam ang tunay na dahilan. Pero alam lang Panginoon, kasi siya ang gumagabay eh. Okay. Alam niya kung ano lang yung mga sulat na ipreserba. Tulad ng yung propeta na pumunta kay David, sumulat yun ng aklat. Pero wala dito, hindi ba? Pero pinaniwalaan yung aklat na yun sa panahon niya. Pero hindi na preserve. Pero hindi na isama rin hindi dito. Hindi na isama dito. Tinatawag natin yun na extra canonical books. Ibig sabihin, makapangyarihan din, may otoridad din, pero hindi na isama dito sa koleksyon na ito. Ang tanong na lang dyan, bakit 66 lang? Kasi mayroong mga Biblia na 72. Sa atin, 66. Okay? Kaya kung babasa yung mga tao sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, pag sabi all scriptures, kung 72 ang tinitingnan niyang Biblia, sabi niya itong 72. All kasama doon. Kasama. Mayroon na yung issue dyan, Pastor July. Kasi yung 72, mayroon silang dinagdag na tinatawag na apocryphal books. Apocryphal books. Apocryphal books. Paano ba na tinatawag yung apocryphal? Yung salitang apocryphal, mahirap na salita, hindi ba? Mahirap na salita yung apocryphal. Galing yan sa salitang Griego na apokrypon. Ang meaning sa English, hidden. Ano yan sa Tagalog? Hidden. Tinago. Tinago. Bakit itinago? Okay? Bakit itinago? Kasi ang nangyari, mayroon ding mga tao na religious sa panahon na yon. Lalo na yung in-between sa unang tipan at saka bagong tipan. Yung tinatawag na intertestamental period. Sa panahon na yon, mayroong mga patutuo na mga historians na mga Hudyo na walang tangible, wala talagang klaro na ebidensya
na mayroong nagiging propeta na talagang galing sa Panginoon ang kumasi na espiritu Nung mga panahong yun. sa panahon na yon. Kaya ang mga tao sumulat din kasi religious sila eh. Mhm. Di ba? Or posible ang mga kwento na yon parang kasabay din doon sa propeta na nagsulat. Subalit, ang isinulat nila ay hindi sang-ayon doon sa ipinahayag ng propeta na tinanggap sa community. Aha. Kaya itinago. Kasi kung ipinahayag yan, sunugin ka agad yun sa community. Aha. Halimbawa ngayon, Aha. okay? Mayroong pangyayari ngayon sa Pilipinas. Yes, yes. Alam ng lahat ng istorya. Yes. Pag may magkwento na kaiba doon sa nangyari ngayon, talagang sumbatan ka agad. Yeah, Sabi ka, tama. hindi yan totoo. Mhm. Kaya itinago Mhm. nang namatay na yung mga Mhm. contemporary na generation. Hanggang na-discover ito. Wala nang makapatutuo na Mhm. salungat yan. Kaya naging subject na study. Mayroon ng mga followers na posible na ito ang totoo. Hindi lang tinanggap ng community. Mhm. Dahil yan sa model na ang community ang may kapangyarihan na magdesisyon. Yes, yes. Ganun pala yun. Mhm. Kaya talagang mahalaga na yung inspiration, revelations, hindi lang nagpatunay na ito ay nag-origin sa Panginoon. Yun din ay soul na batayan, nag-iisang batayan kung paano natin tanggapin ang mga aklat nito. Mhm. So, napakaliwanag na yun ay talagang ang banal na kasulatan ay hindi nagmula sa tao. Ang pinagmulan nito ay ang ating Panginoong Diyos. Oo. At dahilan sa ang Panginoong Diyos ang siyang pinagmulan nito, kaakibat nito ang kapangyarihan at otoridad Otoridad. sapagkat galing sa Diyos. At saka yung collection, nandyan pa rin kasi ang batayan yung inspiration. At idagdag ko lang na yung apocryphal na talagang tinanggap sa isang community sa 16th century, Mhm. na kabilang sa kanilang Biblia, sila ang nagdesisyon eh. Aha. Ang tinuturo din doon, wala ding unity sa karamihan ng mga aklat dito sa Biblia. Ang ibig sabihin, walang unity, parang ang sinasabi Walang nila, harmonia, may kontra sa iba. may kontra. Parang hindi nagkakaisa ng mensahe. Kaya hindi ron makita yung tinatawag natin na totality of the scripture. Totality of the Kasi scriptures. iba ang tinuturo eh. Ang alam ko, Pastor, sa yung mga idinag na yan, parang mayroon siyang mga tinuturo na kontra naman dun sa iba. Kontra sa iba. Kaya wala yung parang pagkakaisa. Kaya wala tinatawag yung internal harmony. Internal harmony. Yung internal harmony, yun ang isa sa katangian na nasa Biblia. Kasi ang Biblia ay naisulat, Pastor, sa mga 1,500 years. Mhm. At mayroong mga 40 tao na sumulat nito. Mhm. Magkaiba yung mga profesyon nila. May hari, Mhm. may mga farmer, may mga prinsesa. Mhm. Pero, at hindi ito naisulat sa isang panahon lang. Kasi Mahaba. 1,500 Mahabang years. panahon, yeah. Pero ang isa sa katangian dito sa banal na aklat, na nagpatunay din na ito ay talagang nandyan yung pag-udyok ng banal na espiritu. Mhm. Dahil nagkakaisa sila. There is an inherent unity. Mhm. Mhm. Mayroon sigurong iba-ibang pinahiwatig na mga punto. Pero kung unawain mo ang mensahe, iisa lang. Mhm. Galing doon sa Genesis Mhm. hanggang sa Revelation, mayroong iisang tema. Maraming tema, pero mayroon talagang grand. Yung pinakamalaking tema na nagkakaisa, di ba? Mhm. Kaya isa rin yun sa quality na nagsasabi na hindi yan mangyari. Halimbawa, ikaw ay sumulat Aha. na magkaiba tayo, sumulat din ako. Mahirap na magkaparehas yung isusulat natin, di ba? Oho. Pero ang Biblia sa haba ng panahon na May- ito ay merong isang talagang Isa. tema, Lalo na yung tema sa yung kaligtasan. kaligtasan. Di ba? Yung Kaligtasan. bigyan tayo ng pag-asa. Kaya sinabi diyan na, sabi nga ni Jesus Christ sa mga Hudyo, sabi niya, kayo po ay naniniwala sa inyong kaisipan na sa pamamagitan ng pagsaliksik ng Biblia, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Mhm. Yun ay talagang rebuke yan niya. Makita natin yan sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Mhm. Pero ang isa doon na sinabi ni Jesus Christ, ang Biblia ito ay ang nag-testify about me. Nagpapatotoo. Nagpapatutuo.
tungkol sa ating Panginoong Hesus. Mhm. Kaya ngayong hindi masyadong naunawaan nila kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesus, masumpungan ho natin sa Ebanghelyo ni Lucas, ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus mula kay Moses at sa mga propeta na ang Biblia ay tungkol sa Kanya. Mhm. So, itong Biblia na may otoridad, galing sa Panginoon, may mensahe din para sa atin. Mhm. Ang pangunahing mensahe, anong pangunahing mensahe nga ng salita na ito ng Panginoong Diyos? Nung balikan ho natin yung talata na binasa natin sa una, yung Timoteo? yung Timoteo, hindi ba sinabi doon, ikaw ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa kaligtasan, hindi ba? Tingnan natin dito. Ang sabi, at ng lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa Okay? pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo Ikatututo na nasa sa katuwiran. o katuwiran. Mhm. So isa yan sa mga tema dyan sa Biblia. Pero marami pa yan. Kaya yun ang mga tema yan, yun ang paksa na mapag-aralan natin dito, hindi ba? Yes. Pero na-establish natin dito na itong Biblia na ating pag-aaralan, hindi ang ating opinion ang dapat nating ipairal. Dapat na kung ano yung pag-unawa natin, that must be judged by the Word. Napansin ko dito, Pastor, yung salitang sa ikatututo na nasa sa katuwiran. Sa ibang salita, itong Biblia ay talagang siyang batayan ng kung ano ang matuwid. Itong Biblia ang siyang batayan ng kung ano ang tama. Naalala ko tuloy, nung minsan na ako'y bumili ng 1 kilong lansones doon sa amin, parang ako ay May may pagdududa. pagdududa. Kaya nang tanong ko, ito po ba 1 kilo? Tama po ba yung inyong timbangan? Oo. Yung sabi ng nagtinda, tama po Tama. iyan. Palibhasa, medyo nag-aalinlangan ako. Meron akong kaibigan ring tindera doon sa palengke. Nilagay ko yung aking binili na 1 kilong sabi niya. Nang ilagay ko doon, lo and behold, kulang ng 2 guhit. 2 guhit. So tinanong ko yung aking kaibigan, tama ba yung iyong timbangan? Sabi niya, tama yan. Tama. Sabi ko, alin kaya yung Pero tama? ang tama nila hindi magkatugma. Hindi magkatugma. Oo. So, ang ginawa ko, nagpunta ako doon sa parang opisina ng palengke. Oo. Meron tinatawag doon timbangan ng bayan. Oo. Nilagay ko doon. Nung nilagay ko yung binili ko, kulang ng 3 guhit. Kulang So ibig sabihin yung sa kaibigan mo hindi rin tama. Hindi rin pala tama. Yung sa binilihan mo hindi rin tama. Tama. Hindi tama. Yung maganda yon na itong Biblia, ito lang talagang batayan kung ano yung tama katotohanan. Mhm. Kaya, hindi ito ipinagkatiwala sa Panginoon na tayo lang mag-produce nito. Na tayo lang mag-decide kung anong isulat natin. Kahit na siguro tayo kaseryoso kung ano yung pananampalataya natin, pero sabi ng Panginoon, there is only one absolute truth. Yun ay ako at ipahayag ko dito sa Biblia. Mhm. So ngayon ay ating nalaman, mga minamahal na mga kaibigan, na ang Biblia, God's Word, ang salita ng Panginoong Diyos, ay talagang mismo siya ang pinagmulan. Bagaman ang Panginoon ay gumamit ng mga tao na ang sabi nga ay sila'y inudyukan, nandun pa rin ang pinagmulan ay nanggaling sa ating. Ang pinagmulan ay ang ating Panginoong Diyos. At ang katotohanan ito na ang Panginoon ang siyang pinagmulan, ang siyang nagsasalita sa tinatawag na otoridad. Otoridad. Sapagkat ang pinagmulan ay ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, at ating nakita dito na sa ating buhay, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito talaga ang batayan ng kung ano ang matuwid at kung ano talaga ang tama. Okay? Ito ang maliwanag na ating natutunan sa araw na ito. Ngayon, dahilan nga sa bagay na ito ay marahil mabuting ating talagang muling banggitin sa ating mga manonood na ang banal na salita ng Panginoong Diyos, ang tinatawag na Biblia, ito'y mula sa Panginoon. Ang mga propeta, ang mga apostol ay kanyang kinasihan, Pastor, kanyang inudyukan.
At dahil sa siya ang talagang tunay na pinagmulan, na kanyang iningatan ang kanyang mensahe, maging sa kanilang pagsulat, nandoon ang pagkasin, nandoon ang gabay ng banal na Espiritu. At maging sa kanilang pagbabahagi, nandun pa rin ang gabay ng banal na Espiritu. At hanggang sa ngayon, na meron tayong 66 na aklat, alam natin na nandun pa rin ang gabay ng banal na Espiritu. At ito'y upang iparating sa atin kung ano ang totoo. Ibigay sa atin kung ano ang tinatawag na matuwid. Kaya kung ang ating mga manunood, mayroon kayong mga katanungan, pwede din silang magtanong. Kasi ang ating napahayag lang dito, Pastor July, hindi naman kalahatan. Yan, kalahatan. Pero nabanggit ho natin ang authority at saka origin at saka yung pinagmulan nitong banal na kasulatan na dapat ito ay gawin nating absolute truth na batayan sa ating pamumuhay, Dahil diyan, talagang masasabi ho natin na yung Biblia ay ating dapat na pagkatiwalaan. Ang Biblia ay nasa loob ng ating banal na kasulatan ang katotohanan. Buong katotohanan at tinatawag natin na absolute na katotohanan. Yun ay mahalaga dahil sa ating kapanahunan ngayon, umiral na yung kaisipan na kung ano yung katotohanan at mabuti para sa akin, yun ang sundin ko. Pero dito, ayon sa ating napag-aralan, mayroong isa talagang batayan ng katotohanan. Yun ang ating Panginoong Hesus at yun ay ipinahayag at nandito sa banal na kasulatan. Kaya ating pong turingin ang Biblia na kakaiba sa ibang mga aklat. Maraming mga aklat na isinulat na mga tanyag na mga tao. Pero mas makapangyarihan, mas may otoridad ang Biblia kasi galing ito sa ating manlalalang. Salamat po, Pastor. At napakaganda ng ating naging pagtalakay sa araw na ito. Halaga at sabihin natin solemne at alam kong ito ay magiging kapakinabang at kailangan natin na talagang ihingi sa Panginoon na tayo ay tulungan upang ang ating pagtrato at ang ating ugaliin sa salita ng Diyos ay maging ayon sa kanyang kalooban. Pwede po bang kayo rin ang manalangin upang hilingin sa Panginoon ang bagay na ito? Okay. Gracious God, thank you so much for granting us wisdom. This moment I pray that you will continue to endue us with the wisdom from the Holy Spirit so that we will be able to understand and order our lives in accordance to your words. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Pastor. Salamat din, Pastor July. At sa napakagandang pagtalakay natin sa araw na ito at alam natin na tayo ay patuloy na tatalakay sa mga darating na pagkakataon. Sa ating mga manonood, salamat po sa inyong pagsubaybay. At kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na kayo po ay patuloy na manood, sumubaybay sa mga pagtalakay mahalagang paksa sa banal na kasulatan. Kaya nga po, muli namin kayong aanyayahan, dito rin po sa himpilang ito, sa ganun ding oras sa aming mga susunod na pagtalakay sa ating programa, Let God Be God.